So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa Financial Education, Financial Management. So, ating pong pag-uusapan ngayon yung tungkol sa savings. Ang katotohanan ng savings ay hindi sapat, no, para sa ating retirement. Savings is not enough. Of course, savings is important. No? Ito ay basic foundation ng ating financial management. Kumbaga, this is the starting line ng ating buhay pinansyal. Na dapat dito tayo kumukuha ng foundation, ng initial acceleration sa savings. But dapat hindi tayo nananatili sa savings lamang at isipin na ito'y sapat, no? Ipon ako ng hanggang 5 milyon o 10 milyon. Then that's it. Okay na ako sa aking retirement. So maybe ito'y sapat sa certain period of time, no? Kung kayo magre-retire at mabubuhay for another 5 years or another 10 years, 10 million could be enough, ano, para sa iyo lang, ano? Given na walang medical emergencies, wala ka ng ibang extrang paggagastusan ng sarili mo lang or yung immediate family lang. Sa walang emergencies, pwedeng magkasya. So, ating himay-himayin ngayon, bakit hindi sapat lamang ang savings? At ano ang dapat nating gawin? No? Lalo na sa mga kasamahan pa natin na sa active service, no? Iba dyan ay practical, nag-iipon, nagkaroon ng mga automatic deductions sa savings account nila. And then, iniisip is, meron namang pension. Meron namang, pag nakapag-retire ako, may matatanggap akong pension. No? Tuloy-tuloy. Hanggat kaya tayong bigyan ng pension ng pamahalaan. But, there are things na pwede natin i-consider, no? Dapat natin i-consider na bakit savings will not be enough, no? Lalo na sa mga kapwa ko OFWs na matyagang nagsisave, no? Matyagang nagsisave para sa kanilang retirement, no? Of course, hindi naman tayo forever nasa abroad, no? Tayo ay natales sa kayo naging citizen na sa bansa na kung saan kayo. Pero pag kayo ay, just like dito sa Middle East, hindi naman tayo pwedeng forever dito, no? So, dito tayo, hanggat tayo kumikita, hanggat tayo may trabaho. Pero pag wala natin trabaho, if we grow old and we're not capable of working anymore, uuwi tayo, no? Lalo ngayon sa mga sitwasyon ngayon. So, bakit hindi sapat yung savings lamang, ano? Unang-una, lalong-lalo ngayon, ramdam na ramdam natin ito, yung effect ng inflation, ano? Inflation ay parang anay sa ating savings na kala natin, no, ang savings natin ay ganun pa rin yung kanyang amount, but yung kanyang purchasing power ay mabilis na bumababa, no, lalong-lalo ngayon. Pabilis ng pataas ang mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng mga ng petroleum products. So ito yung inflation, yung purchasing power ng ating pera ay mabilis na bumababa. So let's say yung nabibili mo ngayon na 5,000 or 10,000, parating ng sunod na araw, sunod na linggo, sunod na buwan, hindi mo na kayang bilhin, no? Or hindi na siya enough, ano? Kasi sobrang bilis ng pagtaas ng mga bilihin, no? Lalo na ng mga basic needs, no? Mga basic needs natin na hindi naman natin pwedeng pagpaliban, hindi natin pwedeng i-postpone, no? Pagbili ng pagkain, pagbili ng even medical needs, hindi naman natin pwedeng i-postpone yan pagka kailangan. Hindi natin pwedeng saka na lang yan, no? So kahit na may malaki tayong savings, as time goes by, liliit at liliit yan, no? Lalo na pag nilagay lang natin sa traditional banks or kahit sa mga savings and loan association, pag nilagay lang natin sa savings account, it will not generate more, no? Maliit lang ang kanyang itataas. So ito yung isang pinaka
number one consideration is inflation, no? So pag hindi natin nilagay yung ating mga savings into a vehicle, no? A vehicle na hindi niya sasabayan yung inflation or kahit papaano nakakaangat siya sa inflation, ay bababa at bababa ang value nito. So number one consideration is inflation. Napakalaking factor ito, no? So pangalawa is growth is very limited, no? If you're just focusing sa ating pag-prepare ng retirement sa simpleng savings lamang, no? Very limited yung growth ng ating savings, no? Lalo pag nilagay natin sa low interest accounts, no? Just like sa traditional bank accounts, napakababa, ano? Very parang walang value yung kanyang tinataas, hindi natin mapapansin. So very slow ang kanyang pagtaas. So dito natin dapat consider yung compounding interest, no? Very helpful ito, ano? Napakalaking bagay kapag consider natin yung compounding interest. Okay, kaya sinasabi natin, no? Pagka we have set aside sa ating emergency fund, pag may emergency fund na tayo at pwede na tayong try mag-invest, doon tayo sa mga high yield, no? Or nagpo-produce ng compounding interest, just like sa MP2 or very practically sa mga savings and loan association, sa mga kasama natin sa uniform service, doon tayo sa savings and loan association, doon tayo sa capital contributions, share capitals, na pwede pa tayo lagay kasi ngayon it's very limited na rin, no? And they are also controlling yung kanilang pumapasok na capital contributions because, you know, if they have big capital contributions na tinatanggap is malaki rin kanilang binibigay na dividendo. So habang meron pa, i-take advantage natin. Kasi yung exponential growth ng compounding interest dito sa mga investments, sa mga capital contributions na pwede nating mapaglagyan ng ating mga pera, no? Hindi lang sa extra. Dapat we are intentional to put our hard-earned money dito. Hindi lang yung pag meron na akong sobra. So very important na dapat ino-automate na natin, automatic deductions na, no? Para hindi na tayo mag-isip, hindi na tayo emotionally driven, ano? Kasi minsan pagka feeling natin gusto natin magsisave tayo. Pero pag automatic na natin, wala tayong choice kasi i-deduct na siya ng finance. So doon na naman papasok yung, kasi minsan, no, pag nag-automatic deduction tayo, pag pumasok na sa accounts natin, wini-withdraw rin natin. So dapat doon na papasok yung disiplina at yung long-term thinking, ano? Very important na hindi lang natin iniisip yung ngayon, ano, dapat iniisipin natin yung 20 years, 30 years from now, no? O bata pa kayo, no? Paano pag ako yung nag-retire na, parating ng panahon na ganito. So, ito yung dapat natin na iniisip, ano? So, disiplina sa mga savings and investment, lalo pag investment na ito, pagka meron na tayong capital contributions, dapat hindi natin ginagalaw. Ano? Very important ito, no? I've learned it myself, no? Kasi dati hindi pa nila ganun nililimit, ano? Even that time hanggang let's say hanggang 150,000 pwede ka mag automatic deduction, no? Sino man merong 150,000 a month, no, from their salary, no? Napakalaki. Minsan dandahan bumababa hanggang ngayon, no, sa ating favorite na savings and loan association, isang 15,000 na lang ang monthly na pwedeng i-deduct. So disiplina dapat na kukuha natin kasi that time parang ginawa ko na rin emergency fund yung
mga capital contributions, hanggang minsan nasasagad na rin, nasasagad yung pag-withdraw. So, nakakapanghinayang, ano? But ito yung dapat nating tandaan, ano? Kasi pag napaisip tayo na mag-retire na maaga, no, tulad namin, we retired earlier, no, early 40s, nag-retire na kami I mean, sa uniform service. We have still, ano, yung retirement is just sa isang career lang, ano? Hindi siya retirement as retirement itself. Kasi we still have long way to go, no? Pag bigyan pa tayo medyo mahabang buhay ni Lord, meron pa rin tayong mga obligasyon sa mga anak, ano? Minsan napapasa pa tayo sa pagka nagkaapo, may obligasyon pa rin tayo doon na pag medyo kailangan nila ng tulong, may bigay tayo. So, retirement is longer than we think, ano? Akala natin ang retirement ay pagdating lang ng pag-retire mo, okay na. Wala ka nang problemahin. Which is not true. So, kahit tayo nag-retire, so tuloy-tuloy pa rin yung ating mga expenses, ano? Malaki pa nga, ano? Dahan-dahan na dyan, papasok yung mga gastusin para sa ating medical needs, ano? So meron ng mga lalabas sa sakit, mga maintenance, ano? If we rely on our savings, ano, to help us in this stage ng ating buhay, it will not be enough. Kasi ang savings, ano, sabi ko nga, mababa lang ang kanyang gain kung meron man, no? So nasasaid siya, nasasaid. Sabi ko kanina, nakaipon ka ng 10 milyon, no? Pag nagdating ng retirement, gusto niyo mag-enjoy, gusto niyo mag-travel, yung 10 milyon na maybe it could last around 5 years kung tayo magastos, ano, pag hindi tayo intentional. Kasi ang problema is, kung walang pumapasok, ano, walang pumapasok, aside siguro sa pension, walang ibang pumapasok, ano. So, pag naubos na ito, ng savings ito, hindi na tayo makapag-refill, hindi na tayo makapagdagdag. Kasi, wala na tayo, hindi na tayo nag-earn ng income. So, andyan na, dagdagan na natin yung mga unexpected expenses. Sabihin natin, i-budget na natin lahat, ano, kung nag-aaral pa yung mga anak mo, i-budget na natin lahat yung pang tuition nila, allowances nila, mga boarding house, mga unexpected expenses. Ito yung medyo mabigat, ano. Kaya nga sinasabi ko, yung medical needs, ano, ay isa sa mga factor na pwede ding ma-wipe out yung ating savings, no. Kaya nga, I always advocate, no, pagka kaya natin, kumuha tayo ng insurance, ano. Insurance is not just mere expenses, ano. Hindi siya gastos lamang, ano. Sa iba, ay gastos lang yan, hindi ko naman kailangan yan, no. Pero parating ng panahon at kailangan natin at nag-rely lang tayo sa savings natin, o sa investment natin, wala tayong insurance, mawa-wipe out tayo at start na naman tayo sa zero. Pagka nag-start na sa zero at hindi na tayo makapagtrabaho, ay doon tayo mahihirapan, no? So, ang savings is stored money, ano, para bang nilagay mo lang dyan, no? Nilagay mo lang dyan sa alkansya or sa piggy bank. This is just a stored money. So, anong kailangan natin? We need cash flow. Ito yung pinaka mahalaga, ano, na yung feeling natin is sapat na yung savings. But ang pinaka-importante is we have to build up cash flow, ano? Kaya sinasabi ko ba, dapat makapag-build up tayo na magkaroon tayo ng pension if you're working in a private sector, if you're an OFW, kahit pa paano, maglalaan tayo ng ating pinaghirapan sa ating pension, no? Kahit maliit man yan, dapat meron, no? Kasi ito yung isa sa mga cash flow na pwedeng tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na magbibigay sa atin ng pera parating ng panahon. So, sa mga active pa dyan, active sa uniform service, copy natin na makapag-retire. Huwag tayong i-exit na lang tayo kasi pinagalitan tayo ng boss natin or na-bull out tayo or na ano pang ginawa sa atin dyan, tatampo tayo, papayal lang tayo ng resignation, ano? Maybe sa private sector. So we should strive na makapag-retire at
meron tayong dapat na pensyon na magbibigay sa atin kasi isa ito sa source ng ating cash flow. So, isa ng source ng ating cash flow is mga passive incomes, ano? So, dapat ito binibuild up natin. Binibuild up natin pagka tayo nagtatrabaho pa, no? Dapat meron tayong, kaya nating mag-build up ng mga rental income, no? Mga rental properties, sa mga dividend paying, dividend paying investments. Ito is very important, no? In P2, sa mga share capitals, ng capital contributions natin sa mga savings loan association, sa mga uniform service, and business income. Ito yung pinaka mga maaari nating pwedeng gawing cash flow, huwag natin gawing cash flow yung ating mga anak. It is a no-no na parati natin yung ina-advocate, it's our responsibility to attend to their needs, papalakihin sila, paaralin sila. But hindi sila yung ating retirement fund. Ito yung pinaka minsan nagiging problema ng Filipino culture, family culture natin, family dynamics natin na nagawa nating retirement fund yung ating mga anak, no? Salamat tayo pag tayo tinulungan at maganda ang kanilang katayuan sa buhay at mabait yung ating mga manugang, isang blessing kumbaga. But it is not backup plan, na aasa tayo sa mga anak natin because eventually they will have their own concerns and they will have their own families at meron rin silang sariling financial problems that they have to attend to. So ito yung pinaka dapat na tandaan natin na cash flow is dapat ito yung nabibuild up natin habang tayo active pa, habang tayo ay still working, habang tayo nasa abroad pa. Dapat ito nabibuild up natin, meron tayong mga rental income, dividend paying investments, MP2, or kung mga naintindihan ninyo ang mga concept ng stocks, pwede nyo pasukin, mga mutual funds, pwede nyo pasukin, But, precaution parati. Dapat alam natin yung ating pinapasok, Baka tayo mapasok sa scam at sayang yung ating pinaghirapan, So, to wrap up things, savings is our safety net, Baga, for our peace of mind, savings is important. Hindi ko sinasabi dito, savings is not important. Ang sinasabi ko lang is saving is not enough, So dapat we should venture out to investment, So because this is a growth engine, Ito yung nagbibigay sa atin ng time na mag-grow, Ang ating pinaghirapan ay we'll keep on earning, we'll keep on growing, So hindi lang siya mag-i-stay yung value niya sa amount na yun, but we'll keep on growing. And then we should have this passive income, sabi nga rental, dividends, and business, ano po natin pasukin na business. Ito dapat na tatlo na tuloy-tuloy na magbibigay sa atin ng foundation on our retirement. Because, sa panahon ngayon, nakikita natin yung hirap ng buhay, isang pangyayari sa ibang bansa na wala naman tayo doon, but still, ramdam natin yung effect, ramdam natin yung domino effect ng things, especially if we talking about naapektuhan yung production ng fuel, naapektuhan yung movement ng transportation, and all that, ito yung nagiging epekto ng globalization na everything will be affected pag sa isang lugar, isang bansa ay nagkakagulo, ay lahat tayo ay naapektuhan. So anong gagawin natin is paghandaan, habang trabaho pa, habang tayo nag-earn pa. Ito yung dapat nating paghandaan, Saving is very important. It is always our foundation, Pag hindi tayo marunong mag-save, huwag tayong umasa na pupunta tayo doon sa investment, pupunta tayo doon sa ibang passive income pagka simpleng pagsisave lang ay hindi natin nagagawa. So,
Ang point ko lang is, it's not enough. Should eventually, should transcend into this investment mindset. Hindi lang saving mindset, but investment mindset, passive income mindset. Then everything will be in place, So sana ay parating ng panahon, if you're totally retired, na hindi na natin kaya magtrabaho, these things will keep on earning, will keep on flowing sa ating cash flow, and then kahit paano ay we will have a peaceful and sustainable, ito naman ang ating parating na advocate na dapat sustainable, it's the matter kung ngayon pagka tatrabaho pa ko, you're earning 6 digits or even iba 7 digits, kung hindi naman natin masusustain yung buhay na ating gusto, parating ng panahon ay maghihirap pa rin tayo kasi hindi natin na build up itong mga basic na dapat ay bini-build up natin habang tayo ay nag-earn pa. Tayo rin mahirapan, lalo na pag tayo nasanay sa buhay na medyo may pera, parating ng retirement years natin at walang-wala tayo, napakahirap at mapapasana na lang ulit tayo. So habang maaga, habang nag-earn pa rin tayo, habang tayo ay abala pa sa mga bagay-bagay, we should consider this. Financial education is the key. Financial management is very important, kasi pag tayo ay mangmang sa kaalaman ng buhay pinansyal o aspeto ng pinansyal sa buhay natin, baliwala yung ating pinaghihirapan, kumbaga parang naglalagay tayo ng pera sa isang timba na malaking butas, so kahit maliit man yan, pag hindi natin natapalan, hindi natin inayos, sayang lang yung ating nilalagay na pera doon. So sana po ay may natutunan tayo, savings not just enough. You should venture out things that could help us develop this continuous cash flow. Even we retire, even hindi tayo magtatrabaho, it will keep on earning, it will keep on giving us the cash flow na ating minimiti at ating kakailanganin padating ng panahon na tayo ay retired na. So sana po ay may natutunan kayo at i-apply natin, dahan-dahan i-apply natin at disiplinahin natin ang ating sarili padating sa paggamit ng ating mga resources. Maraming pong salamat at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. God bless us all.